Hi guys, my name is Marsky. Welcome back to my channel. So, guys, for this video, kahit na alam naman natin na tayo ay ngayon lang ulit makakapag-vlog. Kahit pa paano ngayon lang din po ako nagkaroon ng time kasi syempre sa work at higit sa lahat guys, sa mga nakapanood po ng vlog ko, maraming salamat sa patuloy po ninyo na pag-comment. Ngayon guys, ang video po na ito is doon po sa mga taong nagsasuffer po na tinatawag na kidney disease or kidney problem. So itong video na ito about po sa ibibigay ko pong mga senyalis is ayon lang po ito sa mga na-research ko. So, kung may dadagdag po kayo, pwede po ninyong i-comment sa comment section. Ayun guys, so umpisahan na po natin. Let's go! So, tip number 1, patig or laging pagod. So, guys, pag meron po kayong ganitong senyalis, so dapat wag po nating takot. So baka po naman ano lang po kayo, pagod lang sa trabaho, so pagod sa mga ginawa, so marami pong dahilan kung bakit pagod. Pero guys, isa po ito sa mga senyalis na ang tao pong ito is meron po problem sa kidney. So maliban po dyan guys, yung tip number 2 po natin is hirap sa paghinga. Ibig sabihin guys, nahirap sa paghinga, ito po yung tao na kapag meron pong ginagawa, kinakapos po yung hininga. Kahit kunti lang po, kahit hindi pa po pagod, kinakapos na sa paghinga. Ibig sabihin, senyalis din po yan. So, senyalis po na pangatlo na tayo po ay merong problem po sa kidney is yung mahirap sa pag-isip. Ibig sabihin guys na mahirap sa pag-isip is ano po siya, kumbaga guys, ito po na senyalis na to is maaari pong hindi tayo nakakapag-isip na maayos, or kaya naman guys, itong senyalis na ito is para tayong tuliro or hindi makatulog kasi nga meron tayong iniisip na wala naman, di ba guys? So yun po is another tip po yan. So maliban po dyan, ang tip number 4 is yung tinatawag na pangangati. Ibig sabihin guys, nagkakaroon po ng mga pangangati po yung katawan natin, or especially isa po doon yung organ po o yung private part po ng lalaki. So, another tip po, yung tinatawag na tip number 5 is yung pamamanas. Ayan guys, sa pamamanas guys, ito po is maaari po na sign na po ito na meron po tayo tinatawag na kidney problem. Kasi po guys, ang kidney po diba is siya po yung nagsasala ng mga dumi sa katawan natin. So, once po na hindi po maganda yung pag-function ng dumi po natin, so maaari guys yung dumi or yung tubig na dapat mapunta sa kidney is mapunta po sa baba po or sa part po ng papo natin, kaya po namamanas po tayo. So maliban po dyan, sign number 6 po yung tinatawag na walang ganang kumain. So ibig sabihin sa walang ganang kumain, para lagi tayong bloated, ibig sabihin po nun, or lagi tayong busog. Tapos kahit na masarap po yung pagkain or masarap po yung luto po na hinain sa atin, wala po tayong gana. Maliban po doon sa walang gana kung tayo ay pagod. Syempre pag pagod, hindi po talaga ito nakakain na maayos. Pero kung hindi naman, relax naman, tapos hindi tayo nakakain, so matik po yun na senyalis po yun na may problem po tayo sa bato. So sumunod po
number 7 po na tip is yung tinatawag na nasusuka or masakit yung tiyan, guys. O yun po, opo. Kasi po, pag nasusuka po or masakit yung tiyan, is a sign din po yan yung tinatawag po na kidney problem. Pero hindi porket na nasusuka or masakit yung tiyan is meron ng problem. So maaari naman yung iba is nakakain lamang ng hindi kaya yung pagkain or kaya nausog. So maraming dahilan, pero wag po natin walang bahala o wag po natin yung isit aside na maaari may problem din po sa kidney. Lalo na guys, kapag meron po tayong sign 1 hanggang sign ng 7. So, kung hindi pa po kayo kontento guys sa sign na yon, meron pa pong sign number 8 na kung saan po ihi ng ihi sa gabi. So, ibig sabihin guys, ito po yung sign na malapit po na tayo po ay meron tinatawag na kidney problem. Kasi most often, ang normal na tao, hindi po siya naiihi ng lagi. Kung makaihi po siya sa gabi, tama na po yung dalawa or isa. Isa lamang po. Pero kung tayo pa ihi ng ihi, saka patak-patak lang. So, maaari guys, na yung organ natin na kidney is maaari po meron ng tinatawag na problem or meron na tayong sakit sa kidney. So, iwasan natin yung pagkain ng maalat at higit sa lahat yung mga pagkain na maaari ikasira po ng kidney natin. At higit sa lahat, ang tip number 9, yung tinatawag po na mabulang ihi. So, mostly, ang normal po na tao guys, kapag 'di ba na kikita naman natin pag umiihi tayo is transparent yung ihi or kulay tubig. Kung bumula man, so bihira. At higit sa lahat, mapangi o pag normal. Pero, ang may problem po sa kidney, maliban sa mabula, maaari din po madilaw o may kasamang pagdurugo ng ihi. At higit sa lahat po, masyado siyang maamoy. So, maliban dyan guys, tip number 10 po natin, yun nga, nabanggit ko na kanina, yung dugo sa ihi. So, pag dilabasan na po kayo ng dugo po sa ihi po ninyo, so, matik na po yan guys, na meron po talagang problem sa tinatawag na kidney. Maliban lamang doon sa mga babae, kasi ang babae every month talaga naglalabas po sila ng tinatawag na dumi sa pamamagitan po ng menstruation po ng mga babae. Pero kapag ang lalaki po is dinugo tapos hindi tumitigil or hindi tumigil tuwing umiihi siya is madugo at masakit po yung private organ po natin o yung ari po ng lalaki is matik po yun guys. May problem po tayo sa kidney. Tapos ang sign number 11 po yung tinatawag na hirap umi o konti yung ihi. Yan. So, 'di ba sabi ko nga sa inyo kanina, pag sa gabi is talagang guys pag umihi kayo is lagi alos minuto na patak-patak lang. So, ibig sabihin guys, problem na po yun. Ibig sabihin nun, kailangan na po natin talaga ipa-check sa doktor yung kidney natin para maiwasan po yung tinatawag na paglala po nito. Ngayon guys, ang pinakahuling tip po na may problem po yung organ natin na kidney is lalo na kung sa mga mag-asawa na kung saan walang gana sa sex drive or walang gana sa pakikipagtalik. Kasi guys, kung kahit sino naman lalaki na may asawa, tuwing humihingi sila guys ng
pagsiping is matik po yun. Nagkakaroon sila ng tinatawag na harmonious sexual life. Pero kapag ang taong may problem sa kidney guys, mapapansin natin nag-iiba po yung tinatawag na sexual ng lalaki. Kasi po guys, maaari po yun hindi po umi-erect yung ari or hindi po naman ramdam yung tinatawag na sensation kasi nga may problem po yung kidney natin. Ayan, so guys, yung mga tips po or 11 tips na binigay ko po sa inyo, ibig sabihin guys, yun po is ayon lang sa mga research ko. So, kung may gusto po kayo i-comment, ilagay nyo lang po dyan sa comment section. At hindi po ako doktor na sabihin yung yun po is talagang 100% na talagang may kidney disease. So, kayo pa rin po yung makakapag sabi sa sarili nyo kung nagpa-check po kayo at sinabi po sa inyo ng doktor, especially kapag yung 12 sign na nabanggit ko po is nararamdaman po ninyo. Ayan, so dito na lang po natin guys tatapusin yung video na ito. So hopefully po guys nagkaroon po kayo ng kahit pa paano nagkaroon po kayo ng kalaman regarding po sa tinatawag na kidney disease or kidney problem. Ayan, so hopefully po magkita-kita po tayo sa next vlog ko at huwag kalimutan po guys na i-like po itong video tapos po i-share po at higit sa lahat i-subscribe nyo po sa button po na makikita nyo po sa harap. At higit sa lahat, maraming salamat sa pagsubaybay. See you guys and maraming salamat. Ako ulit si Marsky na nagsasabi po paalam.